So ang mensahe po ng ating buhay na Diyos ay itutuloy po natin yung Jesus Healing Ministry na pinigay po niya sa kanyang mga alagad. At atin po itong pinag-aaralan dahil ito po ay kailangan, lalo na sa panahon ngayon ng pandemic. At kung titignan po natin, ay lalo pong tumaas ang bilang nung nag-GCQ na po, ay halos nagdoble na po ang bilang sa maikling panahon. Halos 2 weeks lang po ay dumoble na po yung bilang ng nag-GCQ. At nandun pa rin po yung restriction sa mga simbahan, limited. At sa mga restaurant, kainan, take out lang po. No? So ano po yung naging cause ng pagdami ng bilang ng mga na-infect na coronavirus? So ito po yung maaaring makita natin, ito po yung mga pagbubukas ng mall. At yung mga tao po ay parang nakawala sa hawla. At yun po, nagdoble na po yung bilang. So, sinunod naman po ng mga tao ang sinasabi ng gobyerno. Kaya nga lamang po ay hindi po talaga maiwasan yung pagdami. Ano po ang magiging pag-asa na lang po natin? Siguro marahil mga kapatid, itong pinag-aaralan natin ay maaaring gamitin ng Diyos para po mawala at tuluyang mapatay ang virus na ito. Ang inaasahan na lang po ng tao ay yung vaccine. At marami pong kontrobersyal sa vaccine na ito. At maaari pong pag sinaksakan po ng vaccine, baka po may epekto ito. At imbis na mabuhay po yung tao, ay lalo pong mamatay. Kagaya po yung Dengvaxia dun sa dengue, no? So, alamin po natin ang tinuturo ng Biblia tungkol po sa pagpapagaling ayon po sa tinuro ng Panginoon sa mga alagad. Marahil magagamit po ito ayon po sa kalooban ng ating Panginoon. So yung binasa po natin, meron po tayong topic na aking po binigyan ng pamagat. Releasing Divine Healing by Faith. So ito pong paksa na ito ay sinasabi po natin mga kapatid. Ito po yung kumbaga wala ka ng matakbuhan. Ano? Sinunod mo na yung gobyerno at sinunod mo na yung social distancing pero biglang lumubo pa rin. Ano? Yung pagdami ng nahawa. At nandiyan pa rin yung pangamba sa mga tao dahil naging relax na po at open na po yung mga mall at yung mga business establishment para po sa ekonomiya. Pero yung mga simbahan, hindi pa rin po ganun kalaya. Meron pa rin pong limitasyon at yung mga iba po na establishment. Pero ito pong nangyari na ito, ang naging cause po nito ay iba. Dahil may restriction pa rin po yung mga simbahan at yung mga restaurant ay wala pa rin pong dine-in. Pero bigla pong lumobo. So hindi po natin alam bakit nagkaganito, ano po ang statistics nito. Isa lang po ang alam natin, dumami pong bigla. At sa pagkakataon to, tayong mga mananampalataya, ito na lang po ang pinangahawakan natin. Ano po yon? Yung divine protection ng ating Panginoon. So ang inaasahan na lang po natin, tayo po ay ingatan ng Diyos. Purihin ng Panginoon, tayo po ay ingatan ng Diyos sa sakit na ito. Pero hindi po ito magiging automatic dahil kailangan po mga kapatid ng pananampalataya para po maprotektahan po tayo. Hindi po ito automatic sa mga mananampalataya. Kailangan po ito ng pananampalataya. Basahin po muli natin sa wikang Ingles. Gagamitin ko naman po ngayon ay NIV, New International Version. Hindi na po yung New King James. Lipat muna tayo sa NIV. Purihin ng Panginoon. Kasi yung English po na ginamit dito ay para po sa panahon natin. Okay, himayin po natin yung binasa ng ating kapatid sa wika pong Tagalog kanina, ngayon sa English naman. Sabi po sa verse 11, "Believe me when I say," si Kristo po nagsasalita, "that I am in the Father and the Father is in me," or at least, believe on the evidence of the miracles
themselves. So sinasabi ng ating Panginoon na at least maniwala tayo dun sa ebidensya. Ano po yung ebidensya? Yung mga himala na ginagawa niya. Na nagpapatunay na siya po ay sa Diyos at ang Diyos Ama ay nasa Kanya. At siya po ay sinugo. At least, believe on the evidence of the miracles themselves. Alam niyo po, ang Panginoon, sa Kanyang ministeryo, hindi po nawawala yung miracle. Yung himala ng ating Panginoon. So, hindi po nawawala yan sa Kanyang ministeryo. At ang mga alagad, nung iniwan po niya yung mga mananampalataya, ito po yung mga tunay na mga Kristiyano nung araw, ay iniwanan po niya itong himala na ito na sinasamahan din po yung mga alagad. So, ibig sabihin, ipinasa po niya sa mga alagad yung gawa ng mga himala. Paano po natin nalaman yon? Okay, sa verse 12. Tuloy po natin. I tell you the truth, anyone who has faith in me, tingnan niyo po anyone who has faith in me will do what I have been doing. Okay, dinawin po natin, ano? Sabi niya sa mga alagad niya, kung sino man ang nananampalataya, yung ginagawa ko, magagawa rin nila. Ano ba yung ginagawa ng ating Panginoon? Okay, balik tayo sa verse 11. Yung po yung ginuhitan ko, yung paggawa ng mga himala. So yung sinasabi po ng ating Panginoon dito, yung paggawa niya ng himala, na nakita ng mga alagad, ay gagawin din ito ng mga alagad. Anyone who has faith in me will do what I have been doing. Kaya pansinin niyo mga kapatid, yung kahalagahan ng pananampalataya. Hindi po ito magagawa ng kahit na sino. Ang makakagawa lang po nito, yung anyone who has faith. Yung may pananampalataya, kanino po? Kay Kristo. Okay? Hindi po yung pananampalataya kahit kanino. Okay? So, ito po ay pananampalataya kay Kristo. Ayan, maliwanag po, no? So, yung pananampalataya, kanino po nakapokus ito? Sa ating Panginoong Yeshua. Sa ating Panginoong Yesu Cristo. Okay, meron pa po sinabi ang ating Panginoon. He will do. Sino yung He? Yung anyone who has faith. So, yung may pananampalataya sa Kanya, ay gagawin niya yung ginagawa ni Kristo ng mga himala, and He will do even greater things. Ano ibig sabihin po nito? Mas higit pa sa ginawa ng ating Panginoon. Yung ginagawa ng himala ng ating Panginoon, may higitan pa niya. He will do even greater things than this because I am going to the Father. Aalis siya. So, tandaan po natin, yung mga ginagawa ng mga himala ng mga alagad, nung nandito si Kristo, nakabase lang po yun sa ginagawa ni Kristo. Kung ano po yung pinapakita niya, inuulit lang po ng mga alagad. Pero sabi ng ating Panginoon, mas higit pa rito. Pag-alis niya. Okay, kailan po mangyayari yung He will do even greater things? Hindi nung panahon na yon. Pagkaalis ng ating Panginoon, ba't saan ba siya pupunta? Yun po yung babalik siya sa kanyang Ama. So, nung nabuhay muli si Kristo, sa ikatlong araw, di ba, nabuhay muli. So, hindi po siya nanatiling patay. Siya ay nabuhay muli. At nung nabuhay muli ang ating Panginoon, umakyat na po siya sa langit. Nakapiling po niya ang mga alagad sa loob ng 40 days. And then, umakyat po siya sa langit, sa piling ng kanyang Ama. At pagkatapos, isinugo po ni Kristo ang Holy Spirit sa kanyang mga alagad. Doon po nagsimula yung He will do even greater things than this. Okay. So, dapat po, ang mga alagad sa panahon natin ngayon, mas tumindi pa. Mas tumindi pa yung ginagawa ni Kristo, mas nahigitan pa dapat. Kaya lang, sa panahon natin ngayon, mga kapatid, 2,000 years have passed. Ano po ang nangyari, mga kapatid? Nabaliktad. Nawala na po yung sinasabi ni Kristo na even greater things than this. Hindi na po tayo nakakakita ng mga pastor, ng mga ministro, o mga anak ng Diyos. Actually, hindi lang po ito sa pastor, kahit sino po Yung mga alagad niya na sabihin natin, hindi naman pastor, basta nanampalataya, gagawin. Ang kondisyon lang naman po rito yung mga alagad. So ito po ay para sa mga alagad. Parang ito po ay normal na sa mga mananampalataya. Kaya lang, sa panahon natin ngayon, na-testing po tayo mga kapatid. Nung lumabas po ang mga pandemic, mga kapatid, nakakalungkot po, no?
ang mga mananampalataya ay sumunod agad sa sinabi po ng gobyerno, nag-volunteer na hindi na po sasamba. Hindi naman po pinagbawalan ng una ang mga churches, kaya lang nag-volunteer na po. Nagpadala ng mga sulat na ito, magbahay-bahay na lang kami kasi baka magkakawahan. Mga kapatid, nakakalungkot po na wala na po yung sinabi ni Kristo na He will do even greater things than this. Bawat mananampalataya. So, naging ampaw na po, mga kapatid, nakakalungkot po sabihin, lahat po tayo, damay, pati po ako, lahat po tayo, naging ampaw po yung ating pananampalataya. After 2,000 years, imbis na, kumbaga sa technology, dapat nag-i-improve. Amen? Dapat nag-i-improve po yung pananampalataya natin, lalong lumalalim ng lumalalim. Ang sabi ni Kristo, He will do even greater things than this. Mahihigita natin yung ginawa ni Kristo. Ang nangyari, miski yung ginagawa ni Kristo, hindi na natin magawa at wala na pong himala na nakikita tayo sa ating buhay. Nakakatakot po at nakakalungkot dahil bumaliktad po. Imbis na ang pananampalataya lalong lumalim, ay naging ampaw po ang pananampalataya ng mga Kristiyano, lalong bumabaw. Ngayon, nasa na po yung sinabi ni Kristo, sabi ni Kristo, verse 13, "And I will do whatever you ask in my name, so that the Son may bring glory to the Father." So mga kapatid, yung pananampalataya natin na tinuro ni Kristo, nawala na. Ano ba yung pananampalataya? How does faith works? Okay, ganito po. I-share ko po sa inyo, pero mahirap pong i-apply, di ba? Yung pananampalataya. Kasi po, nabasa lang natin sa Biblia ngayon, ang advantage po natin sa panahon natin ngayon, may kopya na tayo ng Bible. Nababasa natin, mula po dun sa CP ng original Greek text, alam na po natin yung nasusulat kung ano po talaga. Alam niyo po ang NIV version, may natuklasan po ako sa NIV. Ito po yung version natin, ito yung ginagamit natin. NIV. Ang NIV, kalaban po yan ng King James version. Okay? Sa mga Bible school, sa mga typical, ang ginagamit po yung King James. Pero alam niyo po, natuklasan ko sa NIV at sa King James. Okay, sikreto lang po, atin-atin lang po. Pero naka-record na. Okay, ganito po. Misunderstanding. Ang King James Version, okay, nung in-translate po yan, may natuklasan po ako. Yung mga nag-translate mula sa original Greek, kasi tinranslate po yan sa Latin. Tapos sa Latin sa English. Nung tinranslate po yan sa Latin, meron pong mga dinagdag na mga personal nung nagsusulat. Ibig sabihin, wala po yun sa original Greek, pero, yung Greek text, pero dahil sa kanilang sariling paniniwala, naidagdag po nila yung kanilang personal na paniniwala. Na in general naman po ay hindi naman po taliwas sa sinasabi ng Biblia. Kaya lang, wala doon sa original na pinagkopyahan. Personal na lang po nung nag-translate. Added by the translator. Yan po yung King James. Okay, ano po ang ginawa ng NIV? Okay, ang ginawa po ng NIV, nung ginawa po yung kopya ng NIV version, yung international version, ang kinuha po niyang basihan ay hindi po yung Latin. Ang kinuha po niyang basihan, yung original Greek. Okay, sa original Greek, hindi na po kasama yung nadagdag sa King James. Kaya makikita nyo, parang kulang ang NIV. Bakit sa King James meron ito, bakit sa NIV wala? Kasi po ang NIV, binasihan niya yung original Greek text. Yun po ang maganda sa NIV. Ngayon, pag hindi niyo po alam to, pipintasan niyo yung NIV, ay kulang, binawasan na. Pero sa totoo lang, ibinalik ng NIV yung original Greek text. Kung ano po talaga ang nandun. Yung wala, wala. Okay? Para lang po sa kaalaman nyo, no? Purihin ng Panginoon. Kaya makikita nyo sa NIV, may mga verses na kulang. Kasi wala po yun sa original Greek text. Nadagdag po nung nag-translate doon sa King James. Nung tinranslate po yung King James. Okay?
Marami pong magagalit sa sinabi ko, mga kapatid, lalo na po yung gumagamit ng King James Version, no? Ayan, purihin ng Panginoon. Ngayon, sabi sa verse 13, I will do whatever you ask in my name. Okay, ganito po ang pananampalataya, no? Ang pananampalataya, lagi pong nakapokus kanino? Hindi sa akin, hindi sa tao, kay Kristo. Sa Diyos lang po nakapokus. So, ang pananampalataya, hindi ina-apply sa tao. So, I have faith in you. Okay, sa akin po, mali yun. Dapat po, ang sabi nyo lang, I have trust in you. Ayan. Pero yung pag binanggit mo kasi yung faith sa akin, sagrado, para sa Diyos lang. Okay? So, ang pananampalataya, pag sinabi mo, may sampalataya ako sa iyo, ba, parang ginawa mong Diyos yung tao. Di ba? Huwag mong gamitin sa tao yun. Okay? Alam mo, kapatid, may sampalataya ako sa iyo, kaya mo yan. Ay, parang ginawa mong Diyos. Dapat sabihin mo na lang, may tiwala ako sa iyo, naniniwala ako sa iyo. Ganun na lang. Kasi ang sampalataya, sa Diyos ginagamit. Okay, ang ibig sabihin po ng pananampalataya, ganito. Sa aking pagkaintindi. Pag ikaw ay nanampalataya sa Diyos, ganito ang sinasabi mo sa Diyos. Panginoon, wala na po akong magagawa. Ikaw na lang ang aking pag-asa. Ginawa ko na lahat, sinubukan ko na ang doktor, sinubukan ko na ang technology, wala pa rin. Sa iyo na lang po kami umaasa. Ngayon, pag ang pag-asa mo, yung pananampalataya, ibinigay mo kay Kristo yung tiwala mo, sa Kanya lang, wala siyang kahati, yung po, doon po papasok yung faith. Pero pag may kahati siya, ang sampalataya mo, ang baga sa sakit, ang magpapagaling sa iyo, doktor. Halimbawa, 50% doktor, 50% ang Diyos. Okay. Hindi po tatalag yun, mga kapatid, sa aking pagkaintindi. Kulang po yun. Kasi ang pananampalataya is 100% trust in God. Okay? So yung pag wala ka ng pag-asa, wala ka ng magagawa, doon lang lalabas yung pananampalataya. Okay? Pero halimbawa, ang inaasahan mo tao. Lord, bigyan mo po yung pangangailangan ko, pero may inaasahan kang tao. Hindi pa rin papasok yung faith. Doon na lang, asahan mo na lang yung tao. Diba? So, ang pananampalataya, yung wala ka na talagang aasahan, kundi ang Panginoon. Then, gagamitin na lang niya yung ibang tao para tugunan yung pangailangan mo. Gagamitin niya. Ganun na lang po yun, dapat. So, ang pananampalataya ay buong pagtitiwala sa Diyos. So, sabi niya, I will do whatever you ask in my name. So, yung pananampalataya, pag hiningi mo sa Diyos yan, na Panginoon, pagalingin mo ko, Panginoon, bigay mo yung aking pangangailangan, ano man yung pangailangan na kailangan mo, ibig sabihin, ang Diyos lang ang makakatulong sa iyo, hindi yung Bombay, hindi yung kapitbahay mo, sa Kanya ka lang nagtitiwala. And then the Lord will provide. Ano po sabi ng Panginoon? I will do whatever you ask in my name. Parang genie. Di ba? Ano may genie? Sabi ng genie, no? Na yung lampara, di ba? May wish ka kahit na ano. Di ba? Yan. So ito, whatever. I will do whatever. Siyempre yung whatever na to, hindi ito kasalanan. Hindi ito luho. Siyempre yung whatever na ito, ayon sa kalooban ng Diyos, yung mabuti. Siyempre hindi ka manihingi sa Diyos ng masama. Diba? Okay, verse 14, inulit pa. You may ask me for anything, ando na naman, anything. So yung anything na ito, siyempre ito yung po yung mabuti. Hindi po tayo hihingi sa Diyos ng masama. Anything that is good. Okay, give in na po yun. And I will do it. Okay, halimbawa, mga kapatid, protection. Lalabas ka, kailangan mong maghanap buhay. Diba? Ano hanap buhay mo? Kung driver ka, makalibili ko ng mga tao. Kung sa factory ka, may mga kasama ka, basta yung trabaho na hindi sa bahay. Yung trabaho na lalabas ka, makakahulibilo ka ng mga tao, sasakay ka sa LRT. Alam niyo mga LRT, nakakagulat. No, pagka talagang ordinary day ay nako parang wala talagang social distancing. Kaya pag may tama yung katabi mo, na-chepo ka, nabahingan ka, sorry ka na lang. So wala eh. So wala ka nang aasahan, kailangan mong magtrabaho. 'Di ba? Sabi nga parang patay kung patay na. Wala ka ng choice eh. Kailangan mabuhay ka, kailangan kailangan lumabas. So
Ano na lang po yung pag-asa natin na maingatan ka? Doon napapasok yung pananampalataya na ang pag-iingat, bagamat nakamas ka, nasa Diyos pa rin ang nakasalala yung protection mo. Yun po yung pananampalataya. You may ask me anything in my name, I will do it. Lord, ingatan mo po ako sa aking paglabas, protektahan mo po ako, hindi po ako mahawa sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen? Okay, ganun po yun. Ha? Hindi tayo mahawa. Purihin ang ating Panginoon. Praise God. At yan ay kung paniniwalaan mo at pananampalataya ka sa pangalan. Tandaan niyo po, ang pananampalataya. Bakit natin binabanggit yung in Jesus' name? Kasi yung pananampalataya mo na kay Kristo. Kaya sinasabi mo lagi sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kasi yung katugunan na yon, sino ang gagawa? Sino nagpapagaling? Sino mag-iingat sa iyo? Ang Panginoong Jesucristo. Hindi tao. Hindi gobyerno. Ginawa na ng gobyerno lahat eh. Natin ha? Sa kakayahan ng gobyerno natin, lalong dumami. Di ba? Yung impact. Purihin na lang ang Panginoon, yung mga death ay maliit lang ang bilang. Yung nagre-recover, gumagaling, ay dumadami naman. Praise the Lord. Okay. Ngayon, balik tayo mga kapatid. Nararanasan pa natin yung himala ng ating Panginoon. Parang yung palabas ni Nora Honor dati, di ba? Walang himala. Di ba? Yung istorya na ron, di ba? Okay. Ngayon, bakit hindi po natin nararanasan ang himala ng Diyos sa panahon natin? Bakit imbis na nag-i-improve pa-urong, ano ba yung pa-urong? Paatras? Paatras, imbis na pasulong, paatras yung pananampalataya natin. Nawala na yung sinabi ni Kristo, greater than this you will do. Because I go to the Father, dahil yung Holy Spirit, ibinigay niya sa mga anak niya. Yun ang source ng power. Binigay niya na mismo yung source ng power sa atin. Ngayon, ang nakakalungkot ay lalo na sa pandemic na to, nabisto tayong lahat, ay takot tayong mahawa. Sa katunayan, may mga pastor na recorded po na namatay sa coronavirus. Sa Amerika. Dito po, may mga pastor na mga senior, hindi ko na po babanggitin yung church na hospital. Pero sa naka-recover naman po ata. At maging dito sa district natin, District 6, yung may mga, hindi ko na po babanggitin kung sino. May mga pastor po tayo na, mga senior na rin na nilagnat po. Nilagnat. Ayan. Pero, hopefully, naka-recover naman po sila. Praise God. Purihin ang Panginoon. Ngayon, tatlong posibilidad, bakit hindi ito nangyayari ngayon, yung sinabi ni Kristo? So may problema po tayo, di ba? Bakit hindi nangyayari? Okay, ito ang posibilidad na tatlong maaring posibilidad, bakit nagkaganon. Okay, una, hindi totoo ang Biblia, kaya hindi natin magawa. Okay, sabi ng mga atheists, sino po yung atheists? Yung mga hindi naniniwalang may Diyos. They do not believe in God, but they believe in humanity. So, saan nakapokus po yun? Hindi sila naniniwala sa Diyos. Ang pinaniniwalaan nila, tao, humanity. Ano ibig sabihin? Tayo ang makakatulong sa sarili natin. Yun po yung filosofiya nila. So, walang Diyos na tutulong sa atin. Dahil walang Diyos, ayaw po sa kanila. Ang tutulong sa atin, tayo rin. Okay. Tayo namang nananampalataya sa Diyos, sinasabi natin, baliktad naman doon, hindi natin kaya. Pag wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Yun naman yung sa atin. Baliktad naman sa kanila. Sa kanila naman ay nasa tao. Tao rin ang makatulong sa kanyang sarili, walang Diyos. Okay, sabi nila, hindi totoo kasi ang Biblia, kaya wala na yan. Kaya, hindi natin magawa. So, kahit anong gawin natin na sincere tayo sa pananampalataya, ina-apply natin, walang epekto kasi hindi naman totoo. Dahil ang Biblia raw ay gawa lang ng tao. Istorya lang yan, parang nobela na ginawa natin totoo. Kaya si Kristo raw, nobela lang. Alam niyo yung mga nobela? Istorya lang yan, storytelling, na pinaniwalaan natin na totoo raw. Kaya wala naman talagang Kristo, ginawan lang ng istorya yon. Dahil later on, pinaniwalaan na totoo. Parang
gumawa ng pocketbook ba na istorya tungkol kay Kristo. Pinaniwalaan na ng mga tao, ginawa ng tunay. Yan. Okay? So, yan ang sabi nila. Hindi totoo ang Biblia, kaya hindi natin magawa. Tatanggapin ba natin to mga kapatid? Hindi. Kasi naniniwala tayo na ang Biblia ay totoo. Okay, bakit totoo ang Bible? Bigyan ko lang kayo ng bakit si Kristo totoo? Okay, ganito. Kasi, himala, ang Biblia, 2,000 years old na. Okay, yung kopya natin ngayon, 2,000 years na nangyari yun si Kristo. At yung sinasabing Jerusalem, Israel na nasa Bible, abay, meron talaga pala. Meron totoo palang Israel, di ba? May Israel. Alam niyo, ang Israel, nawala po yan sa mapa. 70 AD. Alam niyo, kailan lang po bumalik yan? 1948. 70 AD, nawasak po yan. Okay? Kung si Kristo, nandito sa lupa, 70 years old siya. Eh, umakyat na siya sa langit. Diba? Panahon po ng mga apostol yan. Nawasak po ang Israel. Kaya ang mga Hudyo, kumalat po yan sa buong mundo. Okay? World War II, napatay po ni Hitler, si Hitler, 6 million Jews. Wala silang bansa. Hindi nila maipagtanggol yung sarili nila kalat. After World War II, 1948, naging bansa sila. Alam niyo po yung istorya niya. Sa impluensya po ng mga Amerikano. Okay, bakit may impluensya ang mga Amerikano? Kasi sila lang ang may atomic bomb. Di ba, binaksakan atomic bomb? Alam niyo po, ito, hindi ko alam kung fake news to. No? Ito pinatanggap ko na news eh. Kaya lang sikreto to eh, confidential. Okay? Bahala na kayo mag-research. Yung atomic bomb, ang nag-invento ng formula niya, si Albert Einstein. Diba? German siya. Nag-defect siya. Hindi niya binigay kay Hitler yung formula niya. Nag-defect siya sa Amerika, binigay niya sa Amerika yung formula. Dinevelop ng Amerika, atomic bomb. Ngayon, effective, nanalo ang Amerika, sumuko ang Hapon dahil sa dalawang city niya, dalawang bomba lang yan, lakas po. Atomic bomb. Sabi ng Amerika kay Albert Einstein, ano ang gusto mong premyo? Reward. Okay, isa lang ang hiniling ni Albert Einstein. Sabi niya, bring my people back to my land. Kasi wala kaming land. Hindi namin maipagtanggol yung sarili namin. Sabog kami. Okay, ano ba ang iyong lahi? I am a Jew. Akalain mo, Israelita pala ito. Nasa Bible natin na mabasa, totoo pala. Kaya ang Bible, totoo mga kapatid. At nakalagay sa Bible, ibabalik ng Diyos ang Israel. Binalik nga. Inabutan natin sa panahon natin. 1948, nagbotohan sa United Nations, 50-50. Ang lakas ng Diablo. May mga tauhan ng Diablo, may mga bansa ang Diablo. May bansa rin ng Diyos. Akalain nyo, nag-50-50. Ang boto, tiebreaker, Secretary General, si Carlos P. Romulo. Binoto niya in favor of Israel. Kaya ang malaki ang utang na loob sa atin ng Israel. Naging bansa muli ang Israel. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya ito, hindi natin ito pinaniniwalaan na hindi totoo ang Biblia. Totoo ang Bible. Kasi yung nakasulat sa Bible, ayan may Israel, may Jerusalem. Di ba? Totoo yung pinako si Kristo dahil may Jerusalem. Nandyan. Tourist spot na preserve po yun. Kaya hindi natin pinaniniwalaan itong number 1. Okay, pangalawang posibilidad, totoo ang Biblia, kaya lang tayo ang hindi totoo. Ano yung ibig sabihin? Ha? Kulto tayo, kulto. Yan. May pumasok sa ilong ko. Kulto. Ano yung kulto? Peki tayo. Totoo ang Biblia, kaya lang tayo yung kulto. Merong tama, tayo yung napunta sa mali. Kaya kahit anong gawin natin, mali kasi mali yung paniniwala natin kay Kristo. Okay. Ngayon, ano ba ang paniniwala natin kay Kristo? Si Kristo ang anak ng Diyos. Okay.
Ang pananiwala natin, nakapokus kanino? Kay Jesus Christ lang. Wala nang iba. Okay, ano pa ang paniniwala natin kay Kristo? Na si Jesus, ang anak ng Diyos, nagkatawang tao. Okay, bumaba rito ang anak ng Diyos, sinugo ng Ama, sabi ng Ama sa anak, anak, bumaba ka sa lupa, iligtas mo ang tao sa kasalanan. Sabi ng anak, opo, ama ko. Kaya bumaba siya rito. Paano siya bumaba rito? Nagkatawang tao. Pumasok siya kay Maria. Kaya si Maria, nagdalang tao sa magitan ng Holy Spirit, nabuo si Jesus doon. Nagkaroon ng katawan. Kasi Diyos siya, wala siyang katawan di ba? Ngayon, nagkatawang tao, ang sabi ng Biblia, si Kristo, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Hindi niya ginamit. Nagpakababa siya. Naging tao kagaya natin, pero walang kasalanan. Okay. Ngayon, nung siya ay pinanganak, ipinakilala siya ng Diyos na siya ang anak ng Diyos. Na isinugo para sa ating kaligtasan. Ngayon, nung siya ay lumaki na, nung tamang edad na, ay tinubos niya tayo sa magitan ng pagkamatay niya sa krus. Di ba? Inako niya yung parusa natin kasi makasalanan ng tao. Di ba? Yung kasalanan natin, minana natin sa magulang hanggang na-trace natin to kay Adan pala to galing. So yung kasalanan at kamatayan natin, kanino galing? Yung mga sakit natin, kanino galing? Bunga ng kasalanan nino? Ni Adan, yung unang tao. Si Adan at si Eva. At dahil dito, inako ni Kristo yung parusa, kinuha niya. Hindi natin kayang bayaran Ang parusa isa lang ng kasalanan, death penalty. Ngayon, ang death penalty, sino umako? Si Kristo para maligtas tayo. So yung kamatayan mo, inako ni Jesus Christ. Amen ba? Kaya, nung nabuhay siyang muli, nagkaroon tayo ng bagong buhay kasi yung buhay na walang hanggan, available sa atin dahil nabuhay si Kristo. Nung nabuhay muli si Kristo sa ikatlong araw, tinalo niya yung kamatayan. Nagkaroon ng battle, yung death. So yung death, tinalo niya, nabuhay siyang muli, kaya wala na tayong kamatayan, natalo na. Kaya sabi ni Kristo, sinong nanampalataya sa akin ay hindi mamatay. Kundi mayroong buhay na walang hanggan. So, tama ba yun? Tama. So, nasa tama tayo. Ngayon, sino po yung nasa mali? Ang nasa mali, pag ang pananampalataya mo, lumihis. Ibig sabihin, yung pananampalataya mo, meron kang pinagbigyan na iba. Pag ang pananampalataya mo, kapatid, ay ibinigay mo sa isang nilalang, hinahati mo yun, ginagawa mong Diyos yun. Kaya ang pananampalataya, sa Diyos lang binibigay kay Kristo, kasi si Kristo lang ang Diyos. Ngayon, pag ang pananampalataya, binigay mo sa ibang nilalang, ginagawa mong Diyos yun. Ano tawag doon? Diyos-Diyosan. Alam niyo na po ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Kaya ang pananampalataya natin, bakit kay Kristo lang? Kasi siya lang ang Diyos. Siya lang ang sinugo ng Ama. Siya lang ang anak ng Diyos. Wala na pong iba. Amen po, naintindihan po niyo yun. Kaya ang pananampalataya natin na kay Kristo lang. Siya lang po ang tunay. Siya po ang anak ng Diyos. Hindi natin binibigay ang pananampalataya sa tao, sa ibon, sa manok, sa hayop, o sa mga reliyon, o sa anumang Diyos-Diyosan. Kay Kristo lang dahil siya lang po ang isinugo ng Ama para maligtas po tayo. Kaya pag nanampalataya ka kay Kristo, nananampalataya ka sa nagsugo sa Kanya, sa Kanyang Ama. Kaya ang pananampalataya sa Diyos, Ama, dumadaan sa Anak. Kaya sabi ng Biblia, si Kristo ang daan, katotohanan, at ang buhay. Hindi po siya yung dating daan. Okay? So, sino po ang tama? Naniniwala tayo na tayo ay nasa totoo. So, hindi po applicable sa atin to. Bakit? Kasi nasa totoo po tayo. Tama naman ang pananampalataya natin. So, totoo ang Biblia, totoo rin tayo. So, hindi ito ang problema natin. Ano ang problema natin? Palagay ko yung pangatlo. Okay. Totoo ang Biblia, kaya lang, hindi na natin ito pinaniniwalaan. Para bang sinasabi natin, totoo naman ang Bible, kaya lang, yung application niyan, noon lang panahon na yon. Ngayon, hindi na applicable. Yung doon tayo nadidisgrasya. Mababaw na po ang ating pananaw sa Biblia. Kumbaga, yung sinabi ni Kristo para lang sa mga alagad, hindi na para sa atin.
Kaya minsan, pagka nag-share po tayo, merong kumukontra, sinasabi, ay, doon lang yan. Sa mga alagad lang yan, hindi yan applicable sa atin. Eh sabi ni Kristo, kahit kung sino man ang nanampalataya, nanampalataya ako, bakit hindi applicable sa akin? Bakit totoo lang sa mga apostol, sa akin hindi? Nanampalataya rin naman ako. Yun, nagkakaroon po tayo ng problema, mga kapatid. Nagiging ampaw na po yung pananampalataya natin. So, tandaan natin, ang pinakahadlang sa paggawa ng Diyos ng makahimala sa kanyang mga anak ay kawalan ng pananampalataya sa salita ng Diyos. Kawalan ng pananampalataya sa salita ng Diyos. Alam niyo po, bakit hindi po makakilos ang Diyos sa mga tao? Hindi po siya makagawa ng himala. Alam niyo po ang mahalaga. Yung pananampalataya. Kasi pag nanampalataya ka sa Diyos, kailangan sa Kanya lang 100%. Pag may kaagaw siya, hindi mag-work. Napansin ko yan eh. Bigyan ko yun ng halimbawa, nakakalungkot. Okay? May sakit. Yung isang tao may sakit. Cancer. Okay? Pag cancer ang sakit mo, kanino ka umaasa ng paggagaling ka? Wala na, di ba? Pwede sabihin ng ano yan, first stage pa lang, okay pa. Second stage, paano pag third stage, fourth stage na? Okay. Kanino mo ibibigay yung pananampalataya na gumaling ka? Di ba sa Panginoon na lang? Kung minsan, may nagsabi, ay, may pag-asa pa po yan. 50-50, operahan natin. Okay. Ngayon, naniwala ka dun sa doktor, 50-50, hinati mo yung pananampalataya mo sa Diyos at sa tao. So pagka gano'n, yung sampalataya mo, hinati mo, sa palagay ko, hindi po mag-work. So malamang mangyari, pag naoperahan yung tao na yon, malamang sa patay, sa mabuhay. Kaya sabi ng doktor, sa mga kamag-anak, yung isang 50% po, yun po yung hindi siya nakaligtas. Wala. Yan po yung sinasabi natin, kaya sugal po yan. Sabi na lang ng doktor, may waiver ka eh. Patay. Buti pa, hindi na lang inoperahan, baka tumagal pa naman. Marami pong kaso ng ganyan, dinalaw po yung cancer na operahan, nadali lalo. Mga kapatid. Ngayon, pagka ganun po, hindi na rin kaya ng doktor, ipagpasa Diyos mo na lang. At least, isa na lang konsuelo natin, pag pinagpasa Diyos mo, at least yung ligtas ka, yung kaluluwa. Di ba? Binawian man ng tao yung tao ng buhay, nasa Diyos. At least yun na lang. Pero kung talagang ibubuhos mo yung pananampalataya mo, 100% mga kapatid, ako'y naniniwala, gagaling. 100%. Kailan mo marireach yung 100%? Pag wala ka nang inaasahan, kundi ang Diyos lang. Hindi mo inaasahan ng doktor, hindi mo inaasahan ng pera, ang Diyos lang ang magpapagaling sa iyo. 100%. Ayan. Pwede mong i-apply yung faith. Ito po ang umahadlang, kaya hindi po makakilos ang Diyos yung pananampalataya natin sa Kanya. Ay ampaw. Okay? Ibig sabihin, hindi 100%. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Mark 6:4-6. Jesus said to them, only in his hometown, among his relatives and his own house, is a prophet without honor. Alam niyo po, si Kristo, lumaki po siya sa Nazaret. Ang tawag po sa kanya, Jesus of Nazareth. Sa Tagalog, Jesus Nazareno. Diba? Kaya lang, hindi ko lang po alam bakit yung Nazareno negro. Hindi naman negro ang Panginoon eh. Hudyo siya eh. Diba? Ngayon, ang ibig sabihin po sa Bible na Jesus Nazareno ay lumaki siya sa Nazaret. Alam niyo, sa Nazaret, mga kapatid, ito po ang problema. Sabi ng Panginoon, sa kanyang sarili ba, hindi siya kinilala. Ano po nangyari? He could not do any miracles there except lay his hands on a few sick people and heal them. May pinagaling siya kaunti lang, yung mga nanampalataya, yung lumapit. Pero karamihan ng mga tao ron, may mga sakit, hindi niya pinagaling. Bakit? Hindi naniniwala sa kanya. Pag hindi na nanampalataya kay Kristo, hindi lalapit kay Kristo.
Ngayon, ang Panginoon nagpapagaling. Bakit di gumagaling lahat? Kasi hindi naman po lahat ng may sakit nananampalataya sa Kanya. Example po ito, mga kapatid. Nangaral siya roon, nagpakilala siya, hindi siya kinilala ng mga tao na anak ng Diyos. Alam niyo, namangha si Kristo. He was amazed. Kaya lang negative to. He was amazed at their lack of faith. Kaya yung pinagaling niya ron, bilang lang sa daliri, yung iilan lang na lumapit. Pero karamihan ng mga tao doon, sayang, maraming may sakit doon, hindi niya napagaling. Bakit? Hindi nanampalataya. Napakahalaga po ng pananampalataya. Ngayon, miski mga alagad niya, kuminsan, kinakapos din. Alam niyo, yung mga alagad niya, tinuruan niya, pero pumalpak. Okay? Matthew 17, verse 19 to 20. Then the disciples came to Jesus in private and asked, why couldn't we drive it out? Hindi nila mapagaling yung may sakit, hindi nila mapalayas yung evil spirit. Tinuruan na sila ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon sa mga alagad? He replied, because you have so little faith, I tell you the truth, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Sabi ni Kristo. Kaya bakit sa panahon ngayon, yung imposible na sa atin, baliktad eh. Nothing will be impossible, pero sa panahon natin, ay imposible yan, kapatid. Ano ang problema natin? Yung we have so little faith. Yung pananampalataya natin, hindi na kompleto, hindi umabot sa 100%. Alam niyo, ang 100% faith, kasi laki lang pala ng buto ng mustasa yun. Hindi pa natin, kasi laki lang ng butil ng munggo, baka maliit pa. Hindi natin ma-reach. Ngayon, sa panahon natin ngayon, mga kapatid, pinag-pray mo, hindi gumaling. Anong problema? Maaring hindi mo na-reach yung pananampalataya. Kasi yung mga alagad, naranasan din nila, kasama na nga nila si Kristo, pumalpak pa sila. So, hindi ibig sabihin, hindi gumaling yung pinag-pray mo, na-disgrasya pa, namatay pa. Mga kapatid, hindi ibig sabihin, hihinto ka na. Maaring yung panahon na yon, hindi mo na-reach yung pananampalataya na kailangan. Yun ang problema, sinasabi ng ating Panginoon. Dahil sa kaliitan ng ating pananampalataya. Pananampalataya mo at pananampalataya nung pinapag-pray mo. Kinapos. So, hindi ito hahad lang sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. So, mga alagad, kinokorek nila yon hanggang ma-reach nila yung tamang pananampalataya. Ngayon, sa ating mga kapatid, kailangan nating ma-reach yon. Kaya, ang mangyayari, parang nagta-trial and error tayo. Paano ba? So, itry mo pa rin ba? May pinag-pray ka, hindi gumaling. Namatay pa. Itry mo ulit. O, ito, gumaling naman. So, hanggang makuha mo at maituro mo sa mga susunod na mga mananampalataya. Ang problema po kasi, mga kapatid, hindi na ipasa to sa atin. Wala nagpasa. Diba? Baka yung mga sinundan natin mga mananampalataya, wala rin. At ngayon, nagkabistuhan na. Sa pandemic nito, nagkabistuhan na yung mga churches. Puro mga takot mahawa. Samantalang tinuruan na tayo ni Kristo paano labanan ng mga sakit at mga masamang espiritu. Ang kalaban kasi natin, mga sakit at evil spirit. Dalawa yan. At most of the time, ang evil spirit may kaugnayan sa mga sakit. Most of the time. Okay? Kasi ang sakit din, bunga ng kasalanan. So kahit ang mga alagad, nakaranas sila ng kapalpakan. Kaya wag pong masiraan ang loob natin, mga kapatid. So tandaan natin, ang problema natin sa ating panahon ay hindi natin nakita ang mga unang alagad kung paano ito gawin. Nabasa lang natin. Kaya ang mangyari, from the scratch tayo, mga kapatid. Kung ano sinasabi ng Biblia, yun ang sinbasihan natin, yun ang gagawin natin. So, paano po kumikilos ang pananampalataya sa Biblia patungkol sa pagtanggap ng himala ng pagpapagaling? Okay. Ganito po ang share ko po sa inyo. Ganito po sinasabi ng Biblia. Paano ba mag-manifest yung faith natin? Paano kumilos yung pananampalataya? Ayan. So, paano po tayo, halimbawa, yung kagalingan, no? Pwede po tayong gumaling
sa magitan ng ating sariling pananampalataya sa Diyos. Okay. So, hindi mo kailangan merong mag-pray sa'yo. Ito sa mga alagad to. Sa atin, mga nanampalataya. Nanampalataya ka kay Kristo. May sakit ka. Pwede mong i-apply yung faith sa sarili mo. At gagaling ka. Nako, paano ba si pastor? Hindi ako malayhan si pastor, malayo, na-lockdown. Pwede naman sarili mo, lay hands mo. I-apply mo sa sarili mo. Paano po yun? Ganito po yan. Okay, Matthew 9, 20 to 22. Just then, a woman who had been subject to bleeding for 12 years came up behind him and touched the edge of his cloak. Okay, itong babae na to, dinudugo po siya, may bleeding siya. Okay, pag lalaki may bleeding, alborana siya. Pero sa babae, alam niyo na to. Okay, tuloy-tuloy po yung menstruation niya, parang gano'n. Talagang hirap na hirap nabubusan na ng dugo ito. Di ba? Ngayon, nung nakita niya ang Panginoon, 12 years na niya sakit ito, sabi niya, kung pinuntahan niya si Kristo walang kalam-alam, anong ginawa niya? She came up behind him and touched the edge of his cloak. Hinawakan niya yung damit. Mahawakan ko lang yung damit. Cloak. So, mahawakan. May touch siya, nahawakan. So, si Kristo, ang daming taong dumidikit sa kanya, hindi niya alam. Ito, no? Okay. Ngayon, nung nahawakan, doon niya inalap. Merong lumabas na kapangyarihan. Nasa Holy Spirit, nasa kanya. Nag-release ng power. Hindi, wala naman siyang nilelay hands. Okay? Ngayon, hinanap niya yung babae, shortcut na lang po ito. Nasa na yun? Sino yung umawak sa akin? Okay. Nag-ano na yung babae, nang-umpisan na, sabi niya. Sabi ng babae sa kasi sarili niya, bago niya hawakan, ganito, sabi ng babae. She said to herself, if I only touch his cloak, I will be healed. Mahawakan ko lang damit niya, gagaling na ako. Yun ang pananampalataya ng babae. So, in-apply niya yung pananampalataya sa sarili niya. Hindi alam ng Panginoon, hindi niya sinasabi, Lord, pagalingin mo ako. Wala po gano'n. Kumbaga, panakaw. No? Hinawakan niya. Talagang pinilit niyang sumiksik. Nung hinawakan niya, gumaling siya. And then, sabi sa kanya ng Panginoon, hinahanap siya ng Panginoon, at nung nakita siya, Jesus turned and saw her. Take heart, daughter, he said, your faith has healed you, and the woman was healed from that moment. So, nagpagaling po sa kanya, isa rin niyang pananampalataya. So, may sakit po tayo sa bahay, walang makapuntang pastor, walang makapuntang kapatiran, pwede po nyo i-apply yung faith. Paano nyo po i-apply? Mag-pray po kayo, Panginoon, pagalingin po ako. Yung sakit ko po. Salamat, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Then, i-claim mo na. Yun, bubuti na yung pakiramdam. Okay? Kailangan nananampalataya ka. Pag hiniling mo sa Panginoon, ask anything, sabi ng Panginoon, yung verse natin, tutugunin niya. Paniwalaan mo yun, tutugunin niya. Kaya lang, kay Kristo ka humingi. Huwag ka humingi sa iba. Baka ibang pangalan yung mabanggit mo. Alam niyo na po yun. Okay? Dapat si Kristo. Amen po ba? Okay. So, ito po yung na-release yung faith. Faith natin, pwede tayong gumaling sa sarili natin. Okay? Pangalawa, pwede tayong gumaling sa pananampalataya ng iba. Okay, ito ang problema, minsan kinakapos tayo. So talagang kailangan mo si pastor, kailangan mo yung ibang kapatiran. Sister, pag-pray mo nga ako, sister, yun. Humingi ka na sa klolo. Ang gagamitin mong pananampalataya, yung pananampalataya ng ibang tao. Pananampalataya ni pastor, pananampalataya ni kapatid, kung sino man yung kapatiran mo, pwede mo, palay hands ka. Kapatid, pag-pray mo nga ako, lay hands po ako. Lay hands. Okay? So, pwede rin po yun. Okay. So, ito, pwede pong gumaling sa pananampalataya ng iba. Ito po yung centurion. Alam niyo yung centurion, no? Sundalo po ito. Then Jesus said to the centurion, go, it will be done just as you believe it would. And his servant was healed at that hour. Okay, sino po ang may sakit? Yung alipin nung centurion. Paano po gumaling yung alipin? Hindi na po nanampalataya alipin kasi bedridden. Kanino po dumaan yung pananampalataya? Kay Kristo.
dumaan po yung pananampalataya ng centurion. Sabi ng centurion, Lord, hindi ako rapat-dapat na pumunta ka sa bahay ko. Utusan mo lang, sabihin mo lang yung sakit mawala na. So, sino po ang nanampalataya? Yung centurion. Pero hindi siya ang gagaling. Nanampalataya siya para dun sa kanyang alipin. So, halimbawa, meron kayong anak na may sakit. Tatay mo, nanay mo, nakaratay, no? So, kanino dadaan yung pananampalataya? Sa'yo. Kung sino man yung nagmamahal mo sa tao. Kaya yung mananampalataya sa tao, may malasakit dapat. Kailangan may concern ka para manampalataya ka. Kasi pagka kapitbahay mo lang, hindi mo masyadong kilala, nanampalataya ka, baka ampaw yung pananampalataya mo, wala kang pakialam eh. Pero may concern ka, may malasakit ka dun sa tao, mahal mo yung tao. Kamag-anak mo, ano man, membro ng pamilya mo, sa'yo dadaan yung pananampalataya. So, mananampalataya ka kay Kristo para gumaling yung tao. Okay? So, paano po i-apply ito? Mag-pray ka sa Panginoon, Lord, pagalingin po yung mahal ko sa buhay na may sakit. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Dahil nag-pray ka, gagaling mo. And then, anong susunod? Utusan mo. Okay? Lay hands mo, sabihin mo ng sakit, gumayos ka sa taon ito. Ano man yung sakit, i-identify mo. Sa pangalan ng Panginoon Jesus Cristo. Ayun. Ganun lang po. Ngayon, paano mag-work yun? Yung pananampalataya mo, nakapokus kay Kristo, 100%. Gaano kalaki ba yung 100%? Kasi laki lang ng buto na mustasa. Okay, alam niyo po yung babae na, na yung anak niya may sakit. Kinulit niya yung Panginoon, hindi naman siya Hudyo. Sabi ng Panginoon, di ba, ay yung tinapay para lang sa mga anak na yan. Hindi pwede sa aso. Sabi nung babae, kasi hindi siya Hudyo eh. Sabi niya, ay kahit yung mga mumu na huhulog, pwede yung aso kumain. So kahit mumu lang, nagulat ang Panginoon sa pananampalataya niya. May sakit po yung anak, pero yung anak nasa bahay, hindi niya kasama. So then, ito yung pananampalataya ng nanay para sa kanyang anak. Yung isa kanina, pananampalataya ng centurion sa kanyang alipin. Yan, napamahal na sa kanya yung alipin niya. Membro na ng pamilya niya yun. Then Jesus answered, Woman, you have great faith. Your request is granted. Parang genie. And her daughter was healed from that very hour. Nasa bahay, gumaling. Saan dumaan yung pananampalataya? Sa nanay. So, pwede po tayong gumaling sa pananampalataya ng ibang tao. Yung ibang tao na yun, yung malapit sa atin. Yung may concern sa atin. Otherwise, hindi ma-reach yung 100% faith. Okay? Pangatlo, panghuli, pwede tayong magpagaling sa ating pananampalataya. So tayo, wala namang sakit. Tayo, dadaloy sa atin. Ito po yung kagalingan na pwede natin i-apply para sa ibang tao. So paano po natin malalabanan yung mga coronavirus? Ngayon, kung ma-reach mo itong tinulungan ka na ng Panginoon, na-reach mo yung 100% faith. Okay? Iwala mo sa Panginoon, 100%. May sakit yung tao, may virus, pwede mong lay hands, gagaling. Pa-rapid test, negative. Kung may pananampalataya ka. Ngayon, kung wala kang pananampalataya, ampaw, takot kaya, matatakot ka. Hindi mo malay hands yun kasi baka mahalaw. Kailangan lay hands mo, kapatid. Okay? Ito ang tatak na ibinigay ng Diyos sa mga mananampalataya. Mark 16, dito na po ako magtatapos, verse 17-18. And these signs will accompany those who believe. Those who believe, tayo. In my name, they will drive out demons. Ito, wala na, hindi na natin nakakita. Pag may inaalihan ng demonyo, tayo pa unang tatakbo baka tayo pa unang tumakbo. Diba? So, pag sinabi ko, evil spirit, takot na tayo. They will speak in new tongues. Alam mo, yung mga nagsasagta sa pag-wika, sasabihin ng mga ibang Kristiyano, naku, may sa demonyo yan, nagpo-possess. Kasi nagsasalita. Diba? Iba ang tingin eh. Diba? Nakakalungkot. Verse 18, they will pick up snakes with their hands, and when they drink, then the poison, it will not hurt them at all. Pag may lumason sa iyo, hindi ka malalason. Kaya pagka may lalason sa iyo, painumin ka, may lason yon,
mag-pray ka muna, pagpasalamat mo. Lord, salamat sa inuming ito na binigyan mo ako ng pagkain, inumin, at linisin mo po itong pagkain ito, maging kalakasan. Kung may lason yon, hindi ka mamatay. Amen? Praise God. Ayan. So, it will not hurt them at all. Kaya lang, sa virus nga, takot tayo, wala na. Diba? Takot tayong mahawa, baka mahawa ako. Mag-pray ka. Humingi ka ng protection sa Panginoon bago ka lumabas. So, bago kayo pumunta rito, dapat humingi kayo ng protection. Magtiwala ka sa Panginoon. Kaya umaasa tayo sa Panginoon, hanggang dito, pauwi, hindi tayo tatakla. Bagamat, social distancing. Okay? Praise the Lord. Ina-apply pa rin natin yun. Kung hindi man, nakadikit tayo sa isang tao, hindi inaasahan o hindi maiwasan, ang tiwala natin nasa Panginoon. Diba? Ayan. And they will talk. Ito yung ulit. They will place their hands on the sick, lay hands, and they will get well. So ito po yung pinaka-basic na healing na tinuro ng Panginoon. Basic po ito May advanced basic muna tayo. So paano po ang basic natin? Ganito. Pag nag-pray ka, pagkatapos mo mag-pray, Lord, pagalingin mo po ang tao na to. And then, pagka-pray mo sa Panginoon, sabi ng Panginoon, I will do it. Whatever you ask, I will do it. Tundukan mo na yon. Huwag mo nang bigyan ng alinlangan yun. Ay, gagawin ng Panginoon. And then, pagkatapos nun, lay hands mo. Pagka lay hands mo, sabihin, utusan mo na yung sakit. Karamdaman, sakit, o ano man yun, lumayas ka sa katawan mo. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ang advice ko sa akin lang, unahin mo pangalan ng Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, yung authority galing kay Kristo. Para yung sakit, yung evil spirit, makinig sa'yo. Kasi nagsasalita ka sa authority ni Jesus Christ. Parang si Kristo nagsasalita sa kanila. So, unahin mo na yung pangalan. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, Espiritu ng karamdaman, lumayas ka sa katawang ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Yun. Ayos. Okay? Ganun po yun. Then, paniwalaan mo yun, yung pananampalataya mo, aalis yun. And then, i-observe mo, gagaling po yun. Ngayon, yung recovery, pwedeng hindi muna ngayon, halimbawa, kinabukasan. Minsan, meron ganun. Ngayon, sa Panginoon, laging instant yan, kasi level ng faith ng Panginoon, siyempre, mataas, di ba? Ngayon, hanggang di mo na-reach yung level na gano'n, maaaring may delay. Diba? Kaya yung recovery, maaaring kinabukasan. And then, ang prayer mo, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Okay? Ito pala, may isa pa pala. Ito kasi importante. Paano, Pastor, pag hindi gumaling yung may sakit? Okay. Meron pagkakataon na hindi mapagaling ng mga alagad. Ngayon, pag ako tinanong nyo, paano Pastor, pagka hindi gumaling? Hindi ko rin talaga alam. Kasi naranasan ko rin yan, hindi gumaling. Alam niyo po ba yung mga alagad, naranasan yan, hindi gumaling. Anong gagawin natin, Pastor, pag gano'n? Huwag tayong manghina. Anong sabi ng Panginoon sa mga alagad? Tingnan natin. After Jesus had gone indoors, tinanong nila ang Panginoon, Lord, bakit di gumaling? Sinunod naman namin, nilay hands namin Inutusan namin sa pangalan mo, pero hindi gumaling. Why couldn't we drive it out? Yung espiritu ng karamdaman, evil spirit, o ano man, sakit. Sabi ni Kristo, He replied, this kind can come out only by prayer. Ayun, ano yung sakit na matindi, mga kapatid? Na ayaw talaga. Talagang pag ano mo, isa, ayaw, hindi instant, no? Hindi gumaling agad. Alam niyo po, yung ganito na malakas na nakatunggali, may evil spirit. Ito, share ko lang po, paniniwala ko lang po ito. Sa panahon natin, ito po yung mga cancer. Na-identify po ng mga doktor cancer. Ang cancer, hindi maintindihan ng mga doktor talaga. Pinag-aaralan po nila, pero nahirap-hirap sila. Pagka cancer, na-operahan, lalo pong namamatay pa. Mga kapatid, nagagastusan pa, mahal pa magpagamot pagka cancer.
Uubusin yung pera mo. Talaga pagka ganito, ang Diyos na lang. Ngayon, hindi kaya ng mga alagad. Hindi natin kaya. Bigat Anong gagawin natin? Anong gagawin namin, Lord? Tigil na lang tayo. Pagpasa Diyos na lang natin. Pag namatay, abuloy na lang tayo. Ganun na lang, mga kapatid. Pero ganito pala sabi ng ating Panginoon. This kind can come out only by prayer. So pagka ganoon, hindi gumaling, cancer pala to, mabigat to. Kailangan ng reinforcement, tuloy-tuloy na prayer. Bubugbugin mo po sa prayer. Continuous prayer, kung maaari, araw-araw. May bisita, tuloy-tuloy prayer. Kung maaari, araw-araw. Kasi cancer na yan kalaban. Ang Diyos na lang ang inaasahan natin. Anong klaseng prayer yan, mga kapatid? Ito na lang po. James 5:14-15. Sabi ni James, is any one of you sick? He should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord. Itong sinabi ni James, ayon sa original Greek, malala na. Yung tao, malala na sakit, maaaring cancer. Ito yung gusto kong malabanan, cancer. Matong sa paano ba itong cancer labanan? Ano, pag cancer, nalalabanan mo, napapagaling natin sa pangalan ng Panginoon. Lahat na ng sakit, madali na. Kasi ito na yung cancer na to Di ba? Ngayon, pag cancer na po, kailangan na reinforcement. Hindi mo kaya, pinag-pray ko, hindi gumaling. Okay, ilang araw na, meron pa rin. So, kailangan na reinforcement. If any one of you sick, you should call the elders. Ito, maramihan na po. Sino ba yung elders? Hindi sabihin yung matatanda na literal. Ito po yung mga elders, ito po yung may mga malalalim sa pananampalataya sa church. Hanapin mo, sino ba yun? Siyempre, kasama na yung pastor dyan. Okay? Yung elders, kasama na sino ba elders? Si Brother Dan, si Brother Perhel, di ba? Sugod mga kapatid. Okay. 3 na tayo, kaya na natin yan. Di ba? Praise God. Si Pastor Ray, hindi natin kaya malayo Yung 2 Pastor Ray natin, kaya isa malayo, yung isa naman, lockdown. Kasi senior, hindi makalabas. Ayan. So, 3 tayo, sugod, pwede na. Okay, anong gagawin natin? Elders of the church, to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord. Okay, pag cancer, may kasamang langis na. May reinforcement. Ano yun lang symbol ng Holy Spirit. So, kailangan i-call na natin yung power ng Holy Spirit. Okay? And, verse 15, and the prayer offered in faith, ito na yung prayer, sabi ng Panginoon, offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise him up. If he has sinned, he will be forgiven. So, kumisan yung cancer, merong kasalanan. So, mauumpisa yung tao, baka may kasalanan to, hingi ng tao, patatawarin siya. And then, yung prayer offered in faith, sino nag-offer ng faith nito? Yung elders. So, 2 or 3 gathered in my name, kailangan reinforcement. Matindi na yung sakit Okay? Pagka yung sakit, cancer na, o bedridden, matindi, hindi kaya ng isang prayer lang, hindi kaya ng isang kapatid, reinforcement na yan, magtatawag na tayo. Pastor, kailangan namin ng reinforcement. Okay, kukontak ako ng elders natin. Magpe-pray. Okay, pupuntahan natin ngayon. Sabay-sabay natin. Langis, ibig sabihin, power of the Holy Spirit. And then, patungan natin ang kamay, sabay-sabay prayer. Ngayon, pag hindi nakuha ng isang prayer, tuloy-tuloy yan. Continuous. Kailangan tuloy-tuloy hanggang sa makarecover. Okay? Lalaban po tayo. Mahirap po kasi yung hindi tayo lumaban. At least lumaban tayo. Namatay pa rin. Baka talagang oras na. Pero at least lumaban tayo. Pero palagay ko po, sa akin lang palagay, pag nagsama-sama tayo, na-reach natin yung 100%, hindi pwedeng hindi gagaling. Kasi sabi ng Bible, the prayer offered in faith will make the sick person well. Will make it. Hindi sabi might. Hindi sabi might. Will. Iba ang ginamit dito. Sigurado, will make it. So, ang problema lang, yung mga elders natin, yung magpe-pray. Kailangan, kumpleto yung faith natin, kapatid, Brother Dan, Berhel, okay na. Okay, may volunteer pa. Pastor, sali ako dyan. Pwede pa kayo sumali.
Basta, yung sasali magpe-pray, walang sasabit. Kasi pag isa sa atin may sumabit, ano yung sumabit? Nag-alinlangan, disgrasya na. Kailangan, yung magpe-pray na elders dito, walang duda. Solid tayo, 100%, 300% na kung tatlo tayo, kung apat. Kaya yung kung may duda ka, huwag kang sumali. Pastor, baka nagdududa ako, baka hindi na, cancer na yan, hindi na kaya ng Diyos yan. Huwag ka na sumali sa prayer. Kami na lang. Diba? Kasi sasablay pa kami sa iyo eh. Kasi pag nahaluan tayo ng may isang supply, disgrasya na. Kaya ang Panginoon, yung patay bubuhayan, di ba? Pinapaalis niya yung iba eh. O, alis kayo, ito lang. Yung nanay lang, tsaka yung alaga, yun lang may pananampalataya. Kasi ayaw niyang may mahaluan ng ampaw ang pananampalataya. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Walang po kontra. Pag may kumontra, disgrasya. Is anyone of you sick? He should call the elders of the church to pray over him, anointing with oil, name the Lord. And the prayer over the faith will make the sick person well. The Lord will raise him up. We have seen he will be forgiven. Purihin po ang aming Panginoon. Praise God. Tayo po lahat ay manalangin. Aming Amang Diyos sa langit, salamat po sa iyong salita. Tulungan mo po kami maging 100% ang aming tiwala at pananampalataya sa iyo. Ikaw lamang ang nagpapagaling, ngunit kailangan mo ng pananampalataya namin. Kaya pananampalataya namin sa iyo lamang. Kami ay nagtitiwala na gagamitin mo po kami upang bumaba at matuluyang mawala ang coronavirus sa aming bansa. Gamitin mo po kaming nakakaunawa. Mag-lay hands po kami, mag-pray po kami. Araw-araw sa mga kilala namin, sa mga tao na humingi ng prayer, ipag-pray namin at gagaling po sila. Tulungan mo po kami dahil mahina ang aming pananampalataya. Help our unbelief, Lord. Tulungan mo ang aming pag-aamin namin. Maging solid po ang aming pananampalataya sa iyong mga salita. Panghawakan po namin ito. Sabi mo sa iyong mga salita, hihingi kami ng anumang bagay sa iyong pangalan at ito po ay iyong gagawin. Pinangahawakan po namin ito sa pangalan lang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Palakpak